DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to eTulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the eTulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the eTulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day everyone! Tayo po ay nasa quarter 2 week 5. Nakamute po pala ako. Live na live po tayo ngayong quarter 2 week 5 sa FB group ng DepEd EdTech at YouTube channel ng DepEd EdTech at DepEd Philippines. Good morning po. Maraming salamat po, Ma'am Jean. Yes, ma'am. Thank you po. At kay Sir Gilbert Espinosa, maraming salamat po. Tayo po ay nasa quarter 2 week 5 at ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-drafting, ay tungkol sa types of roof frame. Since last week pinag-usapan natin yung iba't ibang klase ng bubong, ngayon naman yung roof frame, yung pinagkakapitan ng mga materyales na paglalagyan. And syempre, before that, thank you sa mga teachers, writers, and facilitators to work ng ating competency-based learning module na ginagamit ngayon ng technical drafting. Maraming salamat po sa pagpayag nyo. At dahil Friday ngayon, December 17, special ang araw natin ngayon dahil meron tayong makakasama ang ating Mini-Me. This is in celebration of Republic Act number 8296, an act declaring every Sunday of December as the National Children's Broadcasting Day. At dahil dyan, may makakasama tayo, ang aking Mini-Me, si Tutor Matthew. Good morning, Tutor Matthew. Hello po, sir. Salamat po, sir. Magandang umaga sa inyong mga drafting.
Ako si Mini Tutor Matthew. Nagmula ako sa Grade 12 PBL ICT Technical Drafting ng student ng Pagsanghan National High School, STO Laguna. Ako ang napili ni Tutor Romel para sa TLE 9 Technical Drafting Quarter 2 Week 5. Ang pag-uusapan natin ngayong Biyernes ay tungkol sa type of roof frame. Tutor Romel, may pasasalamatan ba tayo bago tayo magsimula sa ating lesson? Yes, Tutor Matthew, may pasasalamatan tayo. Maraming salamat kay Tutor Marco ng SDO Bulacan. Makakasama rin natin si Tutor Marco every Friday pa rin, 10:30 hanggang 11:10 ng umaga. At maraming salamat po sa inyong guidance. At bago tayo magsimula, ano ba yung mga dapat nating matutunan ngayong umaga, mga ka-drafting? Ano po? At the end of our tutorial, you are expected to identify the types of truss, compare two types of roof framing, at map the location of types of rafters. Para tukuyin daw natin kung nasaan yung iba't ibang klase ng rafter, no? Pero bago tayo magsimula, Tutor Matthew, mag-review muna tayo. Let us review the steps in drafting a roof plan. Go! Take it away, Tutor Matthew. Let's review the steps in drafting a roof plan. Pero habang nagre-review tayo, sagutin ninyo, meron akong ipapakita. Ang sagot ninyo ay ibabase ninyo sa picture na naka-flash sa inyong screen. Unang question, what type of drawing is this? Letter A, floor plan, or letter B, location plan? Mga ka-drafting, huwag niyong kalimutan ilagay ang sagot ninyo sa comment section. Hintay namin ni Tutor Romel ang inyong mga sagot. Yes, hintayin po namin huwag pong kalimutan ilagay sa comment section. At syempre, Tutor Matthew, ano ba yung question number 1 natin? Sa question number 1 naman, what type of drawing is this? Okay, yung nakikita natin sa screen, Tutor Matthew. Ano bang klaseng type ng drawing yan? Makikita natin, Tutor Matthew, meron tayong dimension, yung partition ng bahay, syempre. At Tutor Matthew, kung makikita natin, nagsagot si Sir Gilbert Espinosa Bautista at si Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza Jr. Yung ating na-miss ko yung mga junior na yan. Ang sabi nila ay, anong tamang sagot, Tutor Matthew? Kung ang sagot ninyo sa number 1 ay letter A, floor plan, tama po yung mga ka-drafting sa... Ayun. Mapunta naman tayo sa number 2. Siyempre, ibabase ninyo ang sagot ninyo mga ka-drafting sa picture. Question number 2. What alphabet of line is being pointed by an arrow? Letter A, dash line, or letter B, cut line. Huwag niyong kalimutan mga ka-drafting, ilagay niyo ang sagot niyo sa comment section. Hintayin po namin ni Tutor Romel ang inyong mga sagot. Maraming pong salamat. Okay. Ang sinasabi, ang tinutukoy ni Tutor Matthew ay yung linya na tinuturo ng red arrow. Na mapapansin natin, tinrace natin yung buong floor plan. Kaya lang, sa step number 2, imbis na ilagay natin yung mga partition, yung traced floor plan na lang using this kind of alphabet of line. Ano bang tamang sagot, Tutor Matthew? Kung ang sagot ninyo, mga ka-drafting sa number 2, dash line, tama po yung mga ka-drafting. Nakakadalawang puntos na po tayo. Ang galing nyo. Okay. At pansin natin, Tutor Matthew, medyo late yung pasok ng sagot natin. No? Mamaya, acknowledge natin sila sa susunod na review na step natin. Step number 3, Tutor Matthew. Punta naman tayo sa number 3. Makikita natin sa picture. Tapos sa picture na yun, nagbabago ang picture. Yan, nagbabago talaga. Pansin natin, Tutor Romel, meron tayong 1 eve line. Yung 1 eve line na yon nag-extend 1 meter, Tutor Matthew, 1 meter eve line. 1 meter eve line. Yung 1 meter eve line na yon nag-extend sa linya dun sa floor plan. Nag-offset tayo ng 1 meter eve line. Ano ba ang offset? 1 meter, gumawa tayo ng linya sa wall ng floor plan hanggang sa palabas at gumawa tayo ng
1 meter eve line. Question number 3. Eve line is letter A, highest point. Letter B, lowest point. Huwag niyong kalimutan mga ka-drafting, ilagay ang sagot ninyo sa comment section. Ihintayin po namin ni Tutor Roman ang inyong mga sagot. Okay. Ano ba yung tamang sagot natin? Yung tinuturo ng ating, ano ba yung eve line daw na tinatawag? Yan ba ay highest point o kaya naman ay lowest point? Dahil at late ang ating pasok ng mga sagot natin, ano ba yung tamang sagot, Tutor Matthew? If your answer is letter B, lowest point. Okay, ang eve line daw ay yung lowest point. Kasi yung ano ba yung pinakamataas na linya, Tutor Matthew? Ridge line, ano? Ang tawag doon, ridge line. Yung pinakamataas na point. Doon sa bubong ha, mga ka-drafting ha, sa bubong. Question number 4, Tutor Matthew. Sa step number 4 naman, kung mapapansin natin, meron tayong 0.20 meter. Yes, 0.20 meter. Yan. Naglagay tayo ng offset at nag-extend ng 0.20 meter. Para saan ba yung 0.20 meter? Para sa gutter. Nakikita natin, merong bilog na maliliit. Ayun po. At binilugan. Question number 4. What part of the gutter is inside the red circles? Letter A, nail. Letter B, downspout. Okay, ano ba yung tamang sagot? Letter A daw ba, nail or downspout? Yung tinutukoy ni Tutor Matthew ay yung yung kulay itim na may encircle ng red. Yung mga maliliit na bilog doon na kulay itim na binilugan ng pula. Ano ba ang tawag doon? Or ano ang nire-represent ng mga maliliit na bilog na yon? Kung dahil siguro Tutor Matthew nag-iisip pa sila, no? Or dahil maulan ngayon, medyo nalalate talaga yung lagay ng answer nila sa paglalagay nila sa comment section. Ano ba yung tamang sagot, Tutor Matthew? Sa number 4. Kung ang sagot ninyo sa number 4, downspout, tama po yung mga ka-drafting. Okay, letter B daw ang sagot, downspout, Tutor Matthew, downspout. At bago tayo magsimula sa number 5, sa review step number 5, marami pong salamat sa panonood. Peter A. Mijares, #Panabo1 Davao Region. At sa iba pa nating mga viewers. Ano po, meron tayong 14,000 viewers. Dami ha. Next, step number 5, Tutor Matthew. Punta naman tayo sa number 5. Select a roof type from the floor plan. Mamimili tayo ng klase ng bubong, yung gusto natin sa ating floor plan. Siyempre, gagawa tayo ng center line. Kung mapapansin ninyo, may nakalagay na center line na kulay pula. Yun ang pinakagitna ng ating floor plan. And after maglagay daw ng center line, Tutor Matthew, sa step number 6, gagawa tayo ng 45-degree na angle sa corner, sa upper corner, lower corner, at extend natin yung sa gitna. Yung apat na yon hanggang tumama sa gitna. At syempre, kung makikita natin, nakagawa tayo ng hip roof. Ayan yung tinatawag. Tuloy-tuloy tayo sa number 6. Pagkatapos natin gawin yung klaseng ng bubong, naglagay tayo ng tinatawag na 0.10 width. Dun sa hip, kung mapapansin natin, dumoble yung linya na nag-extend tayo ng 0.10 meter width sa magkabilang dulo. Yung tinuturo ng red arrow, nakikita niyo ba mga ka-drafting? Okay, nakikita namin, Tutor Matthew. Yes, yun yung red arrow. Yung tinuturo ng red zip. Ng red arrows. Opo, sir. Sa question number 6 naman, sir, the 0.10 meter width on both sides is called letter A, ridge roll, letter B, ridge line. Huwag niyo po kalimutan mga ka-drafting, ilagay niyo yung sagot niyo sa comment section. Hintayin po namin ni Tutor Roman ang iyong sagot.
Okay. So, ang sagot ba ay letter A, ridge roll, or letter B, ridge line? Yung pinagpipilian natin, mga ka-drafting, kung tingnan natin yung screen, yung itinuturo ng mga red arrows. Kasi nag-extend tayo ng linya, no? 45 degrees, nag-extend tayo from all corners ng ating drawing, ng ating traced floor plan. Pagkatapos, in-extend yung sa gitna at nakapag-produce nga, sabi ni Tutor Matthew, ng tinatawag nating hip roof. Ngayon, ang question natin, ano daw ang tawag dun sa 0.10 width on both sides na inilagay natin sa roof frame? Letter A, roof plan, sorry. Letter A, ridge roll ba? Or letter B, ridge line? Ano bang tamang sagot, Tutor Matthew? Kung ang sagot ninyo sa number 6 naman ay letter A, ridge roll, tama po yung mga ka-drafting. Okay, next natin. Review step number 7, Tutor Matthew. Sa question number 7 naman, pansin natin sa number 7, mag-project tayo ng thin line. Pansin natin may maliliit na linya na nakalagay sa kanan bahagi ng drawing at sa itaas na bahagi ng screen. Tapos may nakalagay na slope. Ibig sabihin ng ang slope na yon, yung pinakamaliit na linya, yung nasa gitna sa taas. Ayun ang yung slope na arrow pababa daw yon. Pagkatapos na yon, ituloy natin ang question number 7 naman. Thin line is represent what part of the roof? Letter A, roofing materials. Letter B, roof type. Okay, napindot natin, Tutor Matthew. Ang sagot sa number 7 ay roofing materials. Roofing materials ang tawag doon. Yung sinasabi nating materials na ginamit doon sa ating roof plan. Step number 8, Tutor Matthew. Sa step number 8 naman, mga ka-drafting, dimension and label to finalize the drawing. Tuloy-tuloy natin sa paglagay ng thin line. Lagyan natin ng dimension. Pagkatapos sa ilalim nakalagay ang ayun. Tinuloy na natin yung thin lines. Ano bang nakalagay sa ilalim, Tutor Matthew? Roof plan and scale. 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 Sorry po, sir. Okay. Scale 1 to 100. So, tandaan po natin kapag tayo ay magle-label ng ating drawing, especially yung tinutukoy natin ngayon na roof plan, so ilalagay natin yung dimensions sa taas, sa kanan, kaliwang bahagi at kung hangga't maaari sa ilalim. Pero tandaan pa rin natin mga ka-drafting yung yung tinatawag nating rules in dimensioning. Kung medyo obvious na at kung pareho naman yung sukat na nasa ibang itaas na bahagi tsaka sa ilalim na bahagi, pwede na nating hindi ilagay yung nasa itaas or nasa ilalim. Ang ititira na lang natin ay yung isa. And syempre, nabanggitin ni Tutor Matthew, kailangan daw ilagay natin yung label mismo, which is the roof plan. Pansinin natin sa screen. And then meron tayong line na medyo mahaba, horizontal line, at sa ilalim nakalagay yung scale na ginamit, which is yung nasa screen natin na scale 1:100. Salamat, Tutor Matthew, at maraming salamat sa nanonood sa atin. Kay Lovely Dunon Galiebo. She's watching from or listening from Etiague West District, Doña Magdalena Gapud High School. Lovely Ann Galiebo ng 9 Aris. At kay Lee Jocas Feliciano, siya ay isang grade 9 Fernandez ang section niya, galing sa Sapang Palay National High School, Technical Drafting 9. So pagkatapos niyan, Tutor Matthew, meron tayong basic types of roof na pinakita last week. Ano po? Yung gable roof, yung hip roof. Yung hip roof, yung ginawa natin kanina sa ating roof plan, at yung flat roof, yung shed roof, at overhang. So, syempre, yung limang yan na types of roof ay ilan lamang po sa klase ng bubong na pwede nating gamitin. Pwede naman nating ibig sabihin i-customize yung ilan dyan para depende sa gusto natin, yung sa gusto na maging itsura ng ating bahay or ng bubong, at syempre yung aesthetics ng bahay na gagawin natin. Pero don't forget yung ating kalidad pa rin, sana matibay pa rin. At dahil dyan, meron ako ipapakitang video kasama si Tutor Matthew. Mapapansin natin sa video yung
uh, bird's eye view ng ating ginagawang bahay at mapapansin natin na maraming kahoy, no? Maraming kahoy dun sa bubong. Siguro alam nyo na yun ay paglalagyan ng bubong, obviously. At dahil dyan, syempre, kailangan natin sagutin yung mga questions natin. What have you observed while watching the video? Ano ba yung mga na-observe nyo? May mga kahoy ba? Iba-iba yung direction ng kahoy, no? Tapos may ibang part dun sa video na parang may roofing material na at yung iba naman ay walang roofing material. Then, did you see the roof type? Nakita nyo ba yung klase ng roof type natin? Hip roof ba yan? Flat roof ba yan? Or kung ano mang klase ng roof na nabanggit din natin. And then, did you identify the roofing materials used? May nakita na ba kayong roofing material na ginamit? Can you identify the shape of the roof? Napansin nyo ba? At syempre, yung mga red arrows, yung mga vertical red arrows na nakikita natin sa screen, alamin natin kung anong tawag dun sa mga kahoy na yun. No? May mga tawag pa pala doon, Tutor Matthew. At dahil dyan, ano ba ang roof frame, Tutor Matthew? Yung tinuturo ng red arrow, ayun ang roof frame. Describes how a group of rafters and beams are fitted or joined together in order to provide support for the roof covering. Ayan yung kahoy na yan, ang tawag sa kanya ay roof rafters and tin. Yung roof and tin na yan, sa Tagalog, ang tawag doon, pamakuan. Doon sa pinapako. Halimbawa, doon sa pinapako o plastic na pako or fiberglass na yero, may dalawang klaseng tayong two types of roof framing yung picture Okay, sa taas. Tutor Matthew, bago natin ituloy yan, yung nabanggit ni Tutor Matthew ay yung mga materials, yung mga roofing materials natin. Nabanggit niya yung plastic na roofing material o kaya naman ay fiberglass o kaya yung mga GI sheet na roofing materials na na-discuss na rin natin last week. Ngayon naman, Tutor Matthew, makikita natin sa screen yung dalawang klase ng roof framing, yung pamakuan na ginagamit natin. Kailangan natin ng tinatawag nating base or yung pamakuan bago natin ilagay yung roofing material. Pansinin natin, Tutor Matthew, may dalawang klase dyan. Ano daw yung dalawang klase ng roofing material natin? Letter A, rafter type. Letter B, truss type. Okay, yun daw yung dalawang klase ng roofing material natin. Discuss mo nga sa amin, Tutor Matthew, ano ba yung unang type ng roof framing, yung rafter type na roof framing? May isang klase na roof type, roof framing. Tinatawag na rafter type. Ang ibig sabihin ng rafter type na yon, individual na kahoy. Ayun ang tinatawag na rafter. May iba't ibang tayong klase ng rafter katulad ng common rafter. Yung common rafter, ito daw yung pinakamahabang kahoy. Saan ba nagsisimula yung pinakamahabang kahoy? Sa pinakamataas na bahagi at nagtatapos sa eave-line. Ang tawag doon, common rafter. Sabi nga sa descriptions. Pansinin natin, Tutor Matthew, no? Ayun sa picture, yung itinuturo ng red arrows, yun yung common rafter. Extended daw at right angles from the plate, yung plate na tinatawag natin, yung pinakamataas na bahagi, no? Yung ridge, ayun yung sa pinakamataas na parte ng bubong, papunta dun sa ilalim, yung pinakamababa o yung eave na tinatawag. Ang tawag doon ay common rafter. Ano ba yung pangalawa, Tutor Matthew? Sa pangalawang rafter, hip rafter, yung hip rafter na yan, run at a 45-degree angle or lead diagonally. Yung eave-line natin, kapag ba hip rafter yan, ba yung pinakamataas na part o pinakamataas na pamakuan. Kung mapapansin ninyo, yung parang balakang sinasabi. So, ayun yung hip rafter. Nag-extend siya mula sa pinakamataas ng ridge hanggang sa corner ng eave-line. Okay, yan yung hip rafter natin, no? Kasi kung gagamit tayo ng hip roof or a combination ng gable tsaka hip, may hip rafter talaga tayo na nagko-connect from
the upper part, yung ridge line natin, papunta doon sa corner ng eave line. Next natin, Tutor Matthew, valley rafter. Ang susunod naman natin ay valley rafter. Pag sinabing valley rafter, dinadaluyan ng tubig. Yung valley, body of water. So, yung valley rafter naman ay a place diagonally from the plate or girts at the intersection. Siya yung lubog na part ng bubong. Kung meron tayo ng tinatawag na combination type, so tinatawag na valley rafter, yung lubog na part of frame. Yung parang kanal, no, Tutor Matthew, yung parang kanal sa bubog kapag gumagamit ng hip rafter. Yun yung valley rafter. Galing sa salitang valley, so para siyang yung pinakamababang bahagi na dinadaluyan ng tubig. Valley rafter. Next natin, Tutor Matthew. Ang susunod naman natin ay cripple jack. Yung cripple jack na yan, ito daw yung pamakuan na kahoy na nakakonect, na nakadikit sa hip rafter papunta sa lagay ng alulod. Makikita natin yung mga arrow na, yung tinuturo ng red arrow, yung kahoy o pamakuan na nakakonect sa hip rafter, ang tawag doon ay cripple jack. Ang susunod naman natin ay Tutor Matthew, yung cripple jack natin, explain natin, no? Pansinin natin sa picture. Yung cripple jack ay yung mga kahoy na nakakonect dun sa valley rafter. Tapos, nag-e-extend siya dun sa eave ng bubong. Yan yung tinatawag na valley rafter. Pansinin natin yung mga kahoy or yung mga pamakuan na itinuturo ng mga arrows. Pansinin natin, nakakonect siya sa hip rafter at nag-e-extend dun sa ibaba. Yung naman nasa kaliwang bahagi ng picture, Tutor Matthew, ay yung isang pamakuan na itinuturo ng red arrow na nakakonect din dun sa valley rafter. Okay? Bakit daw siya tinawag na jack? Kasi parang siya yung nagsumusuporta, no? Yung mga maliliit na part na sumusuporta dun sa malaking part. So kaya siya tinawag na mga jacks. Okay? Ano bang next natin, Tutor Matthew? Next natin na klase ng rafter. Ang susunod naman natin ay valley rafter. Valley jack, sir. Kaya tinawag na valley jack kasi nakakonect sa valley rafter dun sa parang kanal, yung kanan na bubong sa pinaka mababa, yun yung kahoy na yon, ang tawag doon ay valley jack. Okay. Kanina, ang ginawa natin, balik ko ng konti yung slide Tutor Matthew, balik natin yung slide. Yung cripple jack, yun daw yung mga kahoy or pamakuan na nakakonect doon sa ating hip rafter. Yun yung cripple jack. Ngayon naman, yung in-explain lang ni Tutor Matthew ay yung kahoy or pamakuan na nakakonect naman doon sa ridge ng bubong at konektado doon sa tinatawag nating valley rafter. Okay? Tingnan natin yung pagkakaiba ha. Cripple jack, nakakonect sa hip rafter, papunta dun sa eave ng bubong or yung lowest point ng bubong. At yung valley jack naman ay yung kahoy na nakakonect dun sa valley rafter, papunta dun sa itaas. Okay? Pansinin natin yung pagkakaiba. Napansin natin yung pagkakaiba ng ating mga rafter. Pero, bago yan, Tutor Matthew, ibalik natin sila ng kaunti, i-reviewin natin sila. Balik tayo ng kaunti sa ating presentation. So, yung unang klase ng ating rafter type roof framing ay yung tinatawag na, yung isang klase ng roof framing natin ay yung rafter type or yung stick frame roofs. Yung una, common rafter, yung kahoy na pinakamahaba na nag-extend from the ridge, yung pinakamataas na parte ng bubong, hanggang dun sa eave line. Yan yung common rafter. Ilan ang common rafter na nakikita natin sa picture? Tutor Matthew, nakalapit nung itinuturo ng arrow. Palagay mo, ilan ba yung tinutukoy natin dyan? Ilan ang nakikita mo na common rafter? Parang dalawa, no? Yung kalapit din nung itinuturo ng arrow. Yung pangalawa naman natin na klase ng rafter
aside from the common rafter ay yung hip rafter. Ito yung mga primary na pamakuan na nakakonect dun sa ridge papunta dun sa corner ng eave. So yung pinakamahabang yon na nag-extend ng 45 degree, ang tawag doon ay hip rafter. Next naman natin ay yung valley rafter. Yun naman yung parang kanal na nakakonect sa ridge pa rin papunta doon sa tinatawag nating eave or yung lowest point ng bubong. At syempre, para masuportahan yung mga rafter na yon, meron tayong tinatawag na mga jacks. Yung cripple jack, sila yung sumusuporta doon sa tinatawag nating hip rafter papunta doon sa eave. At yun naman tinatawag nating valley jack ay yung mga pamakuan or kahoy na sumusuporta sa valley rafter at dun sa ating ridge line or dun sa ating ridge board. Okay? Bago tayo pumunta sa ikalawang klase ng ating roof frame, Tutor Matthew, ay nakikita mo dyan kung sino ba yung mga nanonood sa atin? Okay, mukhang hindi kita. At dahil meron tayong 5,000 viewers, good morning po kay Miss Sara Buena Jacinto Malabana. Maraming salamat po sa panonood. Next po, Tutor Matthew, yung ating ikalawang klase ng, ayan, may video pala tayo. Yung video natin ng tinatawag na iba't ibang klase ng rafter, pansinin nyo. Yan yung isang halimbawa ng paggamit ng stick frame or ng rafter type. Mapapansin natin yung iba't ibang klase ng rafter. May nakikita tayong common rafter, may valley rafter, may hip rafter, at syempre yung mga jacks natin, cripple and valley jacks. Ngayon naman, ano ba yung ikalawang klase natin ng roof frame, Tutor Matthew? Nakikita natin sa drawing na picture sa lower screen natin, meron tayong truss type. Ito daw yung design. Yes, ito yung design na series of triangles. So, pag sinabing series of triangles, yung sunod-sunod. Usually, mapapansin natin kung ang bahay natin ay, kung makikita natin yung, yung bubong ng bahay natin ngayon, ma-identify natin kung yung framing ba na ginamit sa pagpapatayo ng bubong natin ay truss type o kaya naman ay rafter type. Pero sa amin, ang gamit namin ay truss type, yung kulay, yung triangle na sunod-sunod na ikinakabit. So, ano ba yung iba't ibang klase natin ng truss type, Tutor Matthew? Sa number 1 naman, king post truss. At yung number 2? Sa number 2, queen post truss. At syempre, yung number 3 natin? Pink truss. Number 4, attic truss. At yung number 5? Scissor truss. At syempre, yung number 6 natin ay? Gable truss. Okay, gable truss. So yung mga truss na nakikita natin, pinakita namin sa inyo mga ka-drafting ay ilan lamang sa mga trusses na pwedeng gamitin at ginagamit kapag nagpapatayo tayo ng building. I-explain natin yung parte ng truss na yan sa susunod na week, mga ka-drafting. So week 6, kaya medyo pinahagingan lang natin yung iba't ibang klase ng truss. Ano po? Ngayon, sa puntong ito, mga ka-drafting, syempre, dahil meron tayong video kanina tungkol sa rafter type, ngayon naman, makikita natin yung video naman ng truss type. Kung mapapansin natin sa video, ang lalaki ng triangle, yung trusses na inilalagay, at merong isang inilalagay na gumagamit tayo ng machine para ilagay dun sa kalapit na series or kalapit na mga triangles, mga trusses. Ayan. Dahil dyan, siyempre, kailangan nating i-test kung medyo na-gets na-gets natin. Dahil medyo mahina ang internet connection natin ngayon, minsan hihintayin na lang natin yung mga naglalagay ng sagot sa kanilang comment section. Mga ka-drafting, Tutor Matthew. Pero ngayon, basahin muna natin ano ba yung question number 1. Question number 1, i-ready na ang inyong papel at ballpen kung hindi natin kayang kung nahihirapan tayo sa connection, tapos i-check natin after para makita natin kung na-gets ba, natutunan ba, or makaka-all correct ba tayo. Question number 1, a prefabricated triangular shaped unit for supporting roof loads
over long spans. Parang kakadiscuss lang natin dito, no, Tutor Matthew? Ito Opo, ba ay sir. letter A, ridge, letter B, rise, letter C, shingles, or letter D, truss? Ano ba yung tawag dun sa prefabricated? Ibig sabihin ng prefabricated, ginawa na siya, nauna pa lang, isa-isa siyang ginawa para ilagay na lang ng dire-diretso or sunod-sunod dun sa ating bubong para maging pamakwan. Kung ang sagot nyo, mga ka-drafting ay letter D, truss, tama po yan. So kasi may dalawang klase tayo ng ano no ng roof frame, yung ating rafter type at yung tinutukoy natin ay ngayon sa number 1 ay yung truss type. Number 2 question. The top edge of the roof where rafters meet. Ano ba ang tawag doon sa pinakamataas na bahagi ng bubong natin kung saan daw nagdudugsong or nagmi-meet yung ating mga rafter? Letter A, overhang ba? Letter B, purlins. Letter C, rafter. At letter D, ridge. Kung ang sagot nyo ay ridge, tama po yan. Yan yung pinakamataas na bahagi ng bubong natin. Ano ba yung mga nakakonect doon? Usually yung common rafter, yung valley rafter, saka yung hip rafter. Question number 3. A diagonal rafter that extends from the plate to the ridge to form a hip type. Hip, parang balakang. Ano daw ang tawag doon sa major rafter na yon na nagko-connect from the ridge papunta doon sa corner ng eave. So if your answer, letter A ba, flashing? Letter B, hip rafter ba? Yes, tama po, hip rafter. Ang sagot nyo, paki-check po. Okay? Meron na tayong 3 question at sana naka 3 correct answers na kayo. Question number 4. The vertical height of a roof, ano ba ang tawag dun sa vertical height ng roof? Medyo na-discuss na natin to. Ito ay malimit kasama ni span. Kung gaano kalapad yung bubong natin. Letter A ba, eave? Letter B, ridge? Letter C, rise? Or letter D, run? If your answer is letter C, tama po yan. Rise ang tawag sa kanya, yung height ng bubong natin. So, syempre, yung rise natin ay sinusukat from the center ng span papunta dun sa ridge natin. At syempre, last number 5 question, the internal angle formed by 2 slopes of a roof. Ano ba yung internal angle na yon na pino-form ng slope? Letter A, overhang. Letter B, purlin. Letter C, ridge. At letter D, rise. Kung ang sagot nyo ay letter D, rise, tama po yan. Sana mga ka-drafting kayo ay naka all correct answer. 5 correct answers kayo. Ano po? At dahil dyan, dito nagtatapos sa ating lesson, mga ka-drafting, muli po, tinatawagan ko si Tutor Matthew para magbigay ng ating konting pa-thank you dahil siya ang ating mini-me Tutor Romel para sa TLE9 Technical Drafting. Ano masasabi mo, Tutor Matthew? Sir, maraming pong salamat dahil ako po ang napili ninyo po para makasama nyo po sa pagtuturo po. At salamat po kay Ma'am Hazel at kay Mami na pinayagan po ako na magturo at makasama po kayo, Tutor Romel. Yes. Thank you rin. Thank you sa mami mo at salamat kay Ma'am Hazel Salameda, ang kanyang class advisor ng Grade 12 TVL 4. At dahil dyan, Tutor Matthew, meron akong paalala sa iyo at sa ating mga laging nanonood. At this point, let us be reminded to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Huwag nating hayaang magkaroon tayo ng regret at may pagsisihan sa mga susunod na mga araw. You can still watch this tutorial video online. Go to YouTube and search for DepEd TV Official and on Facebook at DepEd EdTech Unit. Don't forget to like and share. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel at si Mini-Me Tutor Matthew. Okay, kami po ay mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang Binibini, Pagsanhan na nagsasabing sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita kasama si Tutor Matthew. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. And this is Itulay Online Tutorial, #upgrade learning sa
technical drafting. We would love to hear your thoughts or your feedback on how we can improve your experience. Just scan the QR code and i-fill out natin yung ating feedback form. Itulay feedback form. For your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph at tutok kayo mga ka-drafting para sa TLE 10 illustration kasama si Tutor Julie mamayang 1 p.m. Tutor Matthew, salamat po. Goodbye everyone. Po, mga ka-drafting. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!